Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vibe Production. I'm here, Boyplan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, talk about Flip Top Lip Cam versus Sak Maestro. At ito nga pala ay requested ni... requested na ito pala. Ni Carbin Clarence Lumanda. Yan. Sabi niya, pa-react Lip Cam versus Sak Maestro. Yan. Yan na lang guys. Ayun pala si Kise, sabi niya, Lip Cam versus Sak Maestro man, sarap lang yan. Gawin na natin ito guys para matapos na tayo. Apply na natin to guys, pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko, Music Producer in California, muna Audio Engineer 7, ang Master Therapist, and Pastor Practitioner, Applied Psychology. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description, di personal na channel kung gusto nyo makita, mag-rap o kumanta, yung sa this coming 15, may lalabas kami bagong kanta, kasama natin si EJ Power. Ang title nun, sige lang, hopefully, maabangan ninyo guys, konting support. Ganun pa man, maraming salamat, let's get to it. Lip Cam versus Sak Maestro. Apat nubay na magulang, kailangan masabi na kung di maganda, kayo na bahala magpasensya. Let's get it. First time ko sa Davao, kaya excited ako. At marami nagsasabi sa kanila na andito daw yung best crowd. Pininervyos ako kasi Flip Top isang taon din ako nakabalik sa Flip Top tapos Davao. Medyo magulo yung yung material ko pero sana may tawid ko, yun lang. Nakilala si Sak sa mga solid lines niya talaga, mga haymaker, mga 4-bar setup niya na talagang, lalo na sa mga rhyme scheme niya. Talagang napaka-technical magsulat ni Sak, napaka talino rin talaga ang tao yan. Style ni Lip Cam, napakagaling actually ni Lip Cam. Siya yung pinaka-nagagalingan ko sa kanila. Parang hanapan niya ng butas yung kalaban eh, tapos parang either gagawin niya strength or katatawanan. So, respect ko na yan. Lip Cam yun eh, parang alam ko na sa bakuta to eh, parang man, that fucker. Sinet ko sa utak ko, inapuyan ko yung sarili ko na ibang klase pa rin yung kalaban ko. Hindi ito yung basta-basta lang din. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari sa... Sana lahat ng artist katulad ni Lip Cam, no? Hindi sila nagpapabaya. Sinasabi talaga nila na pag nakita ang kalaban, paghahandaan talaga. May konting palya si Lip Cam pero yung behavior niya as a battle MC, okay din. Battle, kaya dapat ready ka anytime. Nangangils ko sa kanya, kung ano yung pag-usapan namin kanina, kahapon, yung tambay. So, parang, alam mo yun, yung recent na, hindi sa best place sa parang more on private na kami na nakakala. Yo, Dol, alam mo naman na dream match ko to. Sana magawa natin tong classic. At syempre, bibigay ko rin dito kung anong dapat para sa'yo. Di para ma-redeem yung sarili natin. Gawin natin to para sa tao, para sa liga, lalo kay Boss Enigma na patuloy nagtitiwala sa atin. Good luck sa atin, Dol. Tuloy lang, man. Like, I'm proud of you and yan na. Yan ito yung sinasabi mo sa akin. Gusto mo ito eh. Kaya I'm giving this opportunity for you, Dol. Drop it, bro. I'm trying na, gusto ko lang din ayusin para solid yung battle natin. Yan lang. Good luck. God bless and love you. Si Sak Maestro, putsang sobrang mature sa laban. Parang he doesn't give a shit anymore as long as nakapag-ambag siya. Which is ayoko rin ng ganun guys eh. Sak, kung naririnig mo, kailangan mo na maghalimaw. I'll be honest. Kasi sa panahon ngayon, naging batayan ka ng bawat MC. And I'm still waiting for you to come back ng buo. Yung gusto kong katakutan ka talaga. Hindi yun talagang mabilib lang sa'yo. Gusto ko katakutan ka talaga. Yun talaga gusto kong mangyari. Nabura si Looney, Apex, Sinyo. Lahat nabura nung dumating ka eh. Tapos, parang ngayon napabayaan lang, diba? Sayang, 10 years from now, mariregret mo yan. Na sana ginalingan mo. Habang nandiyan pa si Enigma, buhay pa at nagbibigay sa inyo ng karapatan na galingan ninyo. Kasi dyan lang kayo nakikilala eh, bilang isang battle MC. Other than that, pag wala kayong battle, nobody give a shit. So habang nandyan pa yung battle na yan, habang malakas pa si Sir Arik, samantalahin ninyo. Kayo dapat pinakamalupit. Tuloy natin.
supportahan. Paus Kanay 8, nandito pa rin, Davao City. Lahat Huling na laban natin. na natin ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat na naniniwala, lahat ng supportang tunay, live at online. Pero syempre, iba pa rin pag live. Flip ang pagigay para sa huling laban natin. Ang dami ko palang utang na. Shoutouts sa lahat ng mga Ang dami kong utang, ang dami kong mga video na hindi na-react. Sa puro nakikita ko yung mga comment, puro request. Parang na-overwhelm din ako talaga pag madami kasi wala tayong oras, di ba? Pero ngayon ginagawa ko ng paraan. tumutulong para sa event na to, syempre Kalawakan Crew, Snub, Blacklist, Psychedelic, Kuskan, shoutouts kay Kuskan, lahat ng Represent Collab, Nexus Cash at Mobile Gaming. At sa kanan ko, Las Piñas at Malabon, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Lipcram. Random Clothing, Lemorca Rental, Etibac Tattoo Studio, Etibac Barbers, Boss J. Tutsi, Justin Solis, kay Daryl Stark na laging sabog, Goldberg, TBS, Velasquez Food, at syempre, OG Sacred. Shoutout sa OG Sacred. Flip up beer. Shoutout sa sana nagustuhan to dito, Davao. Unang beses namin nadala. Tikman nyo to. At sa kaliwa naman, Davao City represent para sa inyo. Mag-ingay tayo lahat para kay Sak Maestro. Shout out sa inyong lahat. Nanalo ng coin toss. Lipcram, piliin nyo mauna. Tig 2 minuto dapat. Huling laban natin ngayong gabi. Paus Kanay 8. Maraming salamat ulit sa inyo. Pakinggan natin unang banat. Lipcram. Matagal ko nang hinihingi ito. Ngayon ako na ay nandito. Tingin nila sa'yo, Anito, pasasayawin kita sa disco. Preparado o hindi, ay may kalalagyan ka, iho. Pinapangako ko to mismo, pagkat 200% tong lakas na susukli ko. Davao Game! Davao Game! Krega at J Black, mga Bisayang sa harap ko nangamote. Mga pambato sa division yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Pero sige, home court mo, kaya mukha akong underdog sa'yo na galing pa sa bottom tier. Kung ikaw game changer ng laro, ang binabago ko yung atmosphere. Most hated sa crowd favorite, sige lapit Hansel Cabo. Ganyan na ganyan ko rin tinalo yung finalist na GL Campo. Kaya kamusta paghahanda mo? Ang gandang selfie bars nun, putang ina. Hansel Cabo, ganyan-ganyan din yung finals na tinalo ko, GL Campo. Nabaril si GL, wala namang ginagawang masama. Putang ina yan. Sorry, GL, binaril ka ni Libro, wala kang ginagawang masama. Ano talaga to si Libro, Mitrinado. Davao na lang yung venue, baka sabihin mo na naman, sinulat mo lang yan sa eroplano. Magyayabang na naman ng 2 days prep tapos hindi niya kabisado. Kasi pag malakas na yung kalaban at kayang-kaya siyang matalo, yun ang mabisang paraan para may excuse agad sa tao, tarantado. Ngayon sa akin mo yan gawin lagi tong all out men. Bagsak agad sa isang linya parang pole dancer. Pag nagpamalas ng galing palaging showtime sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. Pero nangaapak yan ng skull hanggang durog at sobrang bloody. Tila ayaw ba mag-start nitong wasak kung Kawasaki? Sak, ano nangyari? Bakit mo ini-start yung wasak mong Kawasaki? Magandang puto nasilipan si Sak Maestro. Pero advanced thinking kasi yung sinabi niya eh. Parang tatapa ako tong skull hanggang maging wasak at sobrang bloody. Parang ayaw mag-start itong wasak ng Kawasaki. Kasi through trial and error, doon mo lang malalaman kung wasak talaga o sira yung Kawasaki mo. Even though meron kasi mga motor o mga kotse na, even though sira-sira talaga, gumagana pa rin. Pero, may realize mo lang yun sa sobrang tagal mo ng pagpipedal, pag i-start, hindi gumagana, siguro wasak na talaga. So, pero sa idea naman ni Lipcram, binago niya yung narrative na parang, sira na nga talaga wala kang common sense, ba't pa pinapaandar. Pero in reality, yung mga mekanika, hindi nila tinatanggap na sira agad yung isang bagay, unless na-convince
tingin sila na sira na talaga yung bagay na yun. So, parang iniisip dito ni Sak Maestro, advance lang siya na parang, tinetest ko pa kung talagang sira na talaga. Pero ayaw mag-start eh. Ayaw mag-start, wasak na talaga yung Kawasaki. Pero kay Lipcram, nasilipan niya ng angle yun. Kasi ang lumalabas, parang hindi gumagana yung common sense ni Sak Maestro, ba't pinapaandar mo, sira nga, diba? Pero in reality guys, pag may motor na kayo, sinusubukan yung ini-start nyo, parang pinapwersa nyo start. Pero wala kang alam na sira na. Sasabihin nyo na lang sira na pag nag-give up na kayo. Yun eh. Tuloy na tayo. Nahusay. Magandang naratibo mula Buko ka ba? Alam mo na ngang sira, ginabrum-brum mo pa. Gato Nasilipan si Sak Maestro dun. Magandang narrative yun. Kasi, yun yung mga punchline na talagang may butas din talaga, which is very true. And si Lipcram, makasisilipan ka talaga ng butas eh. Di ba lagi niya sinasabi yung ending, yung ender palagi ni Lipcram, pag silip, masisilipan ka ng butas. Very good. Magaling magsuri si Lipcram. ba talaga yung adik sa Davao? Ultimo tawa susuyupin. Yung ayos yung aayusin. Yung sira yung gagamitin. Kaya hi Miko, pagpasensyahan mo na ang iyong daddy. May ganun talaga na pangyayari. Baka pang bully pa sa'yo yung katangahan niyang sinabi. Huwag mo na lang sanang patulan. Pagdasal mo lang palagi. At wag mo sanang manahin yung wasak niyang Kawasaki. Alam mo pang mahirap ng kalaban, hindi sa ikay banta. Dahil ang hirap mga pa kung kailan ka maghahanda. Minsan ka na nga lang preparado, puta, ginawan mo pa ng t-shirt. So paano yan maestro? Eh di minsan ka lang may business. Nung mga nauto mong buyer nung nakaraan mong battle, dumayo pa sa iyong syudad. Nung nakitang di handa si Hansel, yung suporta ay na-cancel, isa-isa nang naguhubad. Tanginan to! Bigla-bigla nagkaka-clothing pag naisipan niya mag-practice. Yung mga nag-avail ng lab trip, nakalagay pa kamo, preparado, mukhang humihingi ng justice. Nakakabilib ba ng maigi yung naging bara mo kay Saki, di mawawala sa aming isip, binadibag ka ni Mama Ani. Tingin nila sa'yo isik, iba aking panlasa. Mas nananakam sa beef na bibigay ng gana. Sulat ko ay siniksik para sa pisting yawa. Hanggang di nga tumarich na parang Wembanyama. Kaya mabata mo ako, hindi pwede dito eseng kabay. Na may rebelding sangay, ako'y palaging sabay. Mas posible pang makita ka sa lenteng patay kung yung pesteng waray nga na echegaray. Kaya fuck you malala. Hindi ka threat bilang opponent. Kung may shock value ka talaga, ba't di ka sumabay sa current? Puta, delikado si Sak Maestro. Tuloy natin. Yo, Shoutout RJP Boxing. wasak yung Kawasaki. Bobo daw yung Sak Maestro. Baka di nyo naalala, inagila yan sa akin ni Pistolero. I-recycle lang ang gago. Ano sabi niya? Binadibag daw ko ni Mama Ani. Ikaw nga eh. Binadibag ka ng yung daddy. Wala, pata ka ng libot. Anyway. Enigma versus Phoebus. Sino ba ang dapat kampihan? Ito'y pera-pera lang pero kailangan galingan. At yung mga arong nagdaan yung huwag na nating balikan kasi wala namang nagbago, flip top pa rin, number 1. Kaya wala nang bawian. Alam nga ko lang itong pagbigyan. Kasi dama yung buong event kung yung battle ko'y tinanggihan. Kailangan ko pa bang sabihin para maintindihan bakit may pause ka na, alam nyo na yung dahilan. Shit! Sak Maestro lang naman. Sak Maestro lang naman at sabi ng mga eksperto, iniwasan daw kita sa enkwentro, takot daw na makadwelo. Ano yan, chicks? Binabati ko ng chicks na may respeto, iiwasan lang yung lip pag nakipag-beso-beso.
I'll beat you with no tempo. Iiwasan lang ang lip pag nagpa-beso-beso. Hindi kita iniiwasan. Kasi iniiwasan lang ang lip pag pinag-beso-beso. Kaya ko na pagsabay, may paghalikan sa mga Tuloy natin. Ikaw yung fist or elbow. You get buy one and take one. Welcome to Picobello. Oh, biyahing langit ng bayani, kalahating kilometro. Yung ulo sinipa from Rizal, umabot ng San Pedro. Yeah, let's go, Pangi, let's go. Let's go, Pangi, let's go. Mawing Losinggero. Yung buhok niya pag blonde, bukang John Lloyd Casimero. Siya kasi meron. Hindi na Piolo Pacquiao. Piolo Pacquiao. Gulagaw kini nga MC. O baka Becky na badyaw tapos yung nagwiwig ng cotton candy. Si Pink, di ba yung buhok? But real shit, sa tanan na ako nakabugno, kini si Undor ang MC nga maghilak samtang galulo. Wala paslot ang iyang lusok. Perting lo, inig mamaklad. Kalit na siya ang hilak, kaya nito asawa ang ginaladlad. Itong lechon manok pag ipabilangkad. Gituhog binaharas. Ipatuyok-tuyok ang laing aktor niya. Ikaw rin tanaw sa palabas. Ending tsaba without Mark Phil. Pero wa ni undang ang ungas. Wa pa man siya ni Gausan mo ito niyang gilog-log tiwas. Luan niyo yung asawa ginito ng tao ba? Alam kong di ka nakapagbawas. Kasi hirap siyang makaigit. Hirap makaigit. Wala na siyang true brown shit na mabuhusan tong silip. Oh, yung squatter na pa-squat, he couldn't sit to take a shit. Hindi kinaya yung sakit kasi may pigsa kasi yan sa puwet. Oh, yung angle ko, di ba? 2 day lang, bago lang. May pigsa kasi yan, sabi niya kagapon. May pigsa. Bago! May pigsa kasi sa puwet. Oh, pigsa? Teka lang, may pigsa kasi sa puwet. Ang tawag dyan ay snub effect. Nakakahawang bad impression. Nahawa si Kuya Kev, si Sed. Ang tawag doon ay staph infection. Diba? Pigsa, staph infection? Pigsa, staph infection? Ilang araw daw nag-prep. Makikita sa kanyang reaction ng katikim rin ng lupet. Makatira through the net. Pero I don't wanna play ball. Kung hanggang layup lang forever, Filipinos are way small. Sa aking age, hindi man safe na mag-everyday brawl, pero parang Tyson. Kalaban ko yung oras at hindi si Jake Paul. So, winner take all? Di ako nagmamagaling. Dekada na ako sa battle rap, kailanman di nagsinungaling. Pag di na gun bars, punchlines, isabit o sampalin, sinasabi ko lahat sa battle rap, puta kaya kong gawin. Kahit saan mo man dalhin. Kahit saan man tayo marating, I'm prepared for anything. Kahit bumaba pa ako sa iyong level at magtakas pa king. Tamaan ng bars, jokes, schemes, man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. Pero napilitan lang tanggapin. Shit, napilitan tanggapin. Napilitan akong tanggapin. Kahit magmukha akong tanga. Hirap na nga ako sa isa, tapos mabatil pa ng dalawa. Ika'y pansamantala kapagkat di naman talaga ikaw yung dapat sa main event kundi lang band yung akata. Kaya putang ina ka o mahusay kang magpatawa. Nung nilabas yung poster, puta, halatang siya'y masaya. High risk, low reward. Atalunin ka, walang halaga, pero makabatil ako sa Davao, dun pa lang nanalo ka na. Sa tingin ko nakuha ni Lipcram yung first round. Yeah, kasi mas malinis yung angulo niya, mas malinis yung rounds niya talaga. Sa tingin ko yun lang. Although nag-compensate si Sak Maestro sa intensity na binibigay niya sa delivery, pero nag-stumble talaga si Sak. Sakit talaga ni Sak yan eh. Hopefully mauntog na si Sak at bumalik na siya sa kanyang pagka-class S na halimaw. Di ko alam kung kailan, pero but let's all pray, First round, nakuha na ni Lipcram. Oh, may bata din akong kasunod. Kakalabanin ko pa si Yangwan.
Palakpakan niyo si Zach. Nakompleto niya yung round 1. Oh, may pigsa ako sa puwet. Yan ang sinabi ni brother. Di pa nga lumalabas yung mata, nasilipan mo na ng angle. Tapos yung mga anggulo, puro salsal. Tanginang yan, yung noo ko kumunot. 2024 na Zach, di ka pa nakaka-move on sa jakulot. Tangina eh, okay na eh. Hinabaan mo pa yung rounds mo, nag-choke ka tuloy. Round 2, game! Napapanood kita sa Facebook. Alam nyo bang boksingero na siya? Pag nagtitraining ka nga, naka-boxer ka pa. Tangina, boxer na, naka-boxer pa. Ang tikas mo naman. Sobrang-sobra na pagka-boxer ng insan ko na yan. Tangina, boksingero. Sak maestro. Tapos yung panga pagento. So ano yung headgear mo? Box ng sesto? Kung yung iba batak sa boxing, eto nagbo-boxing ng batak. Kaya pala ganado mag-ensayo, laging active Zach. Sa sobrang aga, nauuna pa daw sa punching bag. Okay, nasa unang latag, nagka-something Brad. Nahuli siya na bumabatak, naka-boxing gloves. Grabe ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Naka-gloves ka. Yo, check. Yo, check. Grabe ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Ano yung hook mo, pahigop? Awit yan. Tinuruan ka ng uppercut, yung ginawa mo, uppers lang. O baka sabihin mo, hindi mo gets kasi ikay baguhan pa. Uy, Zach, boxing yung pinasok mo, ba't pumapahalo up ka? Diyos mio! Sporty ka din eh, no? Mio, sporty. Gustong sumunod kay Manny Pac kahit pa overage na. Sa susunod, sumama ka kapag may motorcade siya. Kaya pala sa Jensen ay bigla kang napatapak. Nagpaturo siya kay Buboy Fernandez kung ano ang mga dapat. Sa training camp, siya ay sumabak. Araw-gabi daw nakababad. After a month, si Buboy Fernandez ay natuto ng bumatak. Gusto mong gumaling na boksingero? Magpaturo ka kay Flubert Brother, yung tirador na neighbor nyo. Nang maging Jermaine Taylor to. Para makuha mo yung title, dapat Megan Trainor mo. O title, Megan Trainor. Gago ka pala eh. Pagtitripan ko tong maestro, pagkalaban mo ako, matik yun. Iba talino at kulit kapag sabay ko nang ginamit yung estudyanteng galing Roper, masasabi ba na awit yun? Kung yung IQ ko sa battle, pare, ay pang Rowan Atkinson. Oo, pang Mr. Bean nga, men, kulit ko sa battle. Pero pag nagseryoso ay mala Bin Laden. Dinalo nga ni Krega to, kaya panis yan sa'kin. Isdang oro nga wasak nung nirelease tong Kraken. Kaya ilabas mo na yung hitman mo na alias Don Hontiveros. Ito ay deja vu. Hitman ko na din bahala, di yan same value. Yung pagka-sharp, times 2. Mapa-front, side view. The best shooter from Cebu na alias Range Andrew. Ito ba yung Philippine Eagle na sa Davao lang daw makikita? Eh di ang angas ng ina. Pero sa PSP, tinalo lang ni Senior Aguilar. Kaya reminis sa kanyang debut. Kahit tinalo siya ni Zero, naging Davao superhero. Ngayon nawala yung lyricismo, naging talunan na lang siya dito. Binalikan ko yung libat para sabihin sa'yo mismo, yung dating sak na timeless, tuluyan nang nag-back to zero. Yung karir mo dating tie-dye sa sikat ay nabibilad. Superstar na dating tough guy, agad na lang sinisibak. Dating saklabin sa spotlight ng bibiyak,
lumilipad, pero ngayon ang maha-highlights tinitiyak, labi ni Sak. Kaya kung tunay kang immortal na di takot sa time limit, rematch kayo ni Zero R, balik kayo ng 1 minutes. Natin. Gawi. O, saan ba yung Sak na preparado? 3 sunod na talo. Tinanggap ko naman itong battle pero gusto ko sana magreklamo. Pinilit mo ako. O pinilit niya ako kaya tinanggap ko itong trabaho. Na matupad kanyang pangarap na makasakay sa aeroplano. Nakasakay ng aeroplano si Likram. First time niya. First time niya masakay ng aeroplano. Alam niyo paano mag-rap si Lip? Paano? Ito. May napanood ako sa YouTube. Panood kita sa YouTube. Sa reaction niyo sa video. Kasama mo si Poison. Pinanood niyo yung Apex versus Sidio. Tapos ang sabi niya doon, bago matapos yung recording, shout out sa hype beat pati na sa Demise Clothing. D-E-M-I-S-E. Demise. Idol yung Demise. Yun bang English ng mintis? Ha? Nung sumakay siya sa aeroplano, pustahan tayo na inis. Sinabihan kasi na please turn off your mobile device. Ang husay mo mag-English. Ang husay mo mag-English. Dahil pa yung name that can be found. Please don't English me. Because I cannot underground. Yes, I cannot underground. Pero alam mo, Lip, yung mga ganyan hindi yan hinirus ka ng pag-i-English ng mga tunay na edukado. Hindi kasi sa English na susukat ang talino ng isang tao. Pero alam mo nung mali doon? Yung mali doon na hindi yung pagkakasabi. Ang mali doon na yung mismo mong mensahe. Na tingin mo ay mas importante pa na ikaw ay mukhang hustler na may diskarte pero wala palang pae sa maliliit na mga negosyante. Oh, di miss ang puta. Ay, malimut ako ko. Miss. At di ba sabi mo, dream match mo to? Shit. Wala naman akong pake kung saan siya galing. Pinakaayaw ko Lipcam sa battle rap yung pinakasinungaling. Ikaw ang pinakasinungaling, sabi mo dream match mo to? Sinong niloko mo, alam mo di yan totoo. Kasi kung dream match mo to, sana nagbuhos ka ng buong puwersa at sa akin ka na rumekta nung di ka nag-freestyle ka ng Zeta. O, ba't ka na-freestyle ka ng Zeta? Di ba dream match mo to? Pero pagbibigyan ko ay yung hiling. Pag sabi mo sa pamilya mo na bukas na ang iyong libing, dream match mo to, tulog mahimbing. Unlimited yung bus pagkat hindi na nagising. O, dream match, gusto mo ng big names? Gusto niya ng big names. Gusto niya ng big names at hindi na siya takot. Kaya yung mga big names, nung tumawag, di sinagot. Gusto mo ng big names, ba't doon sa liga ng panot? Binigyan ka ng Apex, puta di ka sumipot. Ano? Mas masabi nyo ba ang pinakamalala na magagawa mo sa battle rap ay yung hindi maghanda? Hindi! Ang inaya na excuse ng mga supot. Ang pinakamalala yung hindi sumisupot. Worst! Yeah, yun yung hindi pinakamaganda kasi nagkaroon siya ng issue doon sa Kumu Rap Battle yata ni Looney. Na may kalaban siyang si Apex pero hindi siya sumipot. Kasi parang year-ender yata yun eh. Tuloy natin. Hindi ka sumipot! Ang ina, nakalimot. Hindi ka sumipot. Kung gusto mo ng big names, you will get slain. Quick aim, click bang. Shoot you like a King James. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay Big, Notorious Big, and pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay Notorious, Pun, and L. Na-meet mo na yung big names, fucking shit stain. Fucking shit stain. Sabi niya kanina, kawasak na Kawasaki pero gusto siya lumipat ng sumikat. Yung ginawa ko doon sa PSP pero abot sa flip top yung impact, di ba? Abot sa flip top yung impact. Sana yung pustiso mo. Kailangan gumawa ng Sak Maestro. Sa totoo lang, kaya mo naman talagang sabihin lahat sa loob ng 2 minuto eh. Pero ang haba kasi ng rounds talaga ni Sak eh. Tsaka ng ibang mga artists eh, nag-a-adjust sila talaga. Pero para sa akin, hindi nyo na kailangan ng mahabang rounds.
Kung kaya nyo isiksik talaga sa 2 minuto, kaya nyo talagang tumalo ng arte sa loob ng 2 minutes lang talaga eh. Pag marunong lang talaga kayo magsulat eh. Hindi ko alam, nadala siguro si Sak Maestro sa ibang mga artist na mahaba na rin mag-rounds. Mahirap dahil di ma-clean up. Yang pangit sa pangit, naging lingap sa lingap. Kailangan ko lang yung feedback. And I wanna play a game with you. Anong kulay nitong pera? Ano yung shade or hue? Dilaw ba? Dilaw? Para sa akin, it's a shade of blue. Magkaiba-iba ng perspective, unique yung aking pay-per-view. Ha? So pay-per-view, man, I pray for you. Eh, Battle Boy, I can name a few. Literal na body bag. Parang pouch na kangaroo. Parang favorite food na nilagay sa main menu. Pero ba't ka nakipagsagpangan sa isang saber tooth? Kaya ako tinanggap nila, it's what I came to do. And the fucking truth, man, I just did this shit for you. Para sila, yagi sila direkta may makapag-debut, pati na yung Davao 2-on-2 na sila Obit Marichu. Ganon, magsakripisyo, that's something you cannot do. Pero pwede rin kitapusin, pag tinamaan ng 1 and 2, yung kamao ko yung letter V is always coming after you. No, sinabi ko, pistolero, di ba? Na, balulente yung mundo. Di ba na ako nagkampiyon at dinulpe ko ng husto? Sariling lupa't bahay sa huli yung binuo, malabok singero kasi merong inuwi na titulo. Second round, bibigay ko na kay Lip Cram. Sorry na landslide si Sak Maestro. Pero ganyan na talaga yung ano niya eh. Yung MO eh, ni Sak Maestro. Ang meaning ng MO, maririnig niyan sa mga police, mga investigator. Ang tawag sa MO ay modus operandi. Yun yung MO ni Sak. Lagi na choke, di ba? So, kung makakita tayo ng perfectong rounds ni Sak, very blessed na tayo doon. Tuloy na natin. Hindi pa kasi nakikita ni Sak Maestro yung value niya sa rap scene eh. Hindi niya masyado nagpapabaya. Hopefully makita niya na soon. 2025 na eh. Hopefully makita niya yung value niya. Yung yan niya talaga, standing niya. Hanggat di niya nakikita yun, hindi tayo makakita ng halimaw na Sak Maestro eh. Tuloy natin. Hinabahan mo na naman yung rounds mo, kaya ka nag-joke eh. Kasi sa totoo lang, pag nag-focus si Sak Maestro sa ginagawa niya, nakikita niya, I'm pretty sure nakita na, kasi advanced talaga si Sak eh, at mabilis siyang ma-overwhelm eh. Sa tingin ko, nakikita niya na marami siyang isa-sacrifice talaga. Pag nag-focus talaga siya sa battle rap at nagmakahalimaw siya, marami siyang matatamaan, masasagasaan. Nakikita ko yun at napapansin ko sa demeanor niya. Tuloy natin. Wala whispering! King, ina mo! Kupal! Whispering! Oh, fuck, shit! Wala sa you! Wala fuck you! Ina mo! Di ka na natapos sa 4-bar setup mo! Kaya, puro ka kalimot eh. Yo! Sabi mo, freestyle ako kay Lanceta. Ikaw nga, sa buong laban mo, freestyle ka lang eh. Ilang event yun? Di kita sinumbatan. Yun to, big deal ba sa'yo pag nag-freestyle? Wait a pick, Wayne? May from the bao, ni the bao. Di ka nagbago. Yo! Siya daw ang dahilan kung bakit may pakusganay. Bes! So ano ang papel ni Arik dito? Guess? Feeling icon na ng hip-hop porkit Bisaya yung bumuhat. Rick, next event ng Flip Top, Sak Maestro versus Gubat. Lahat na lang inaangkin sino ka batang ina mo. Pag may Bisayang magaling puta, lahat galing sa'yo. Kaya parang bomba ni Karaso, mga rounds kong binato, total gusto mong ang lahat ng mata ay nasa sayo. Tapos yung DDS laging ngawa nyo, para tunog astig sa tao. Tirador ako, hitman ako, di naman bagay sa mga mukha nyo. Dahil ang tunay na may tira at hamak na mas delikado kapag yung Glock tahimik na dinadala ng simpleng tao. Tang ina nito, DDS, umiyak ka nga sa PSP. Tanga ka ba? Grabe umiyak ko, nangangalo pa nga. Hindi ito deserve ng Davao. Yung expectation na lukot. Awang-awa yung mga MC sa drama niya, pati hugot. Okay na sana yung lahat, bigla kang merong dinukot. Imbis pa nyo, kinang ina nito, foil nung nahugot.
Ina mo, okay na eh. Pero seryoso, naalala mo to? Lapit mo yan. Maraming salamat pala sa flip top at naging sandalan kong balikat. At sa lahat ng nagpunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami nagsusumika. Palakpakan! O nasan na yung dating sak? Na-advance pa yung skill set. Inaabangan yung kada hirit, idol din ng batang 6th Street. Ika'y tuluyang bumagsak, pinapanood na lang ng pilit. Ngayon pag sinabi pa bang sak, sulit pa ba lahat ng ticket? Hindi ka na yung dating sak na gusto nila na masilayan. Sa kadalaban mong palpak, damang-dama panghihinayang. Yung pagod nila at Grabe, pagpapanoorin. Tignan natin si Sak, baka matalo ulit. Imagine, gano'n sila bibili. Bibili ako ng ticket, bakit kami bibili para matalo si Sak? Mapanood natin para matalo si Sak. Gano'n. Hindi na dahil fuck si Sak na, di ba? Parang gano'n. hirap sinuklian ng katamaran, yung dati nyong hinahagilap, di na kayo mapakitaan. Pera na lang ang dahilan kung ba't mo pa ginagawa yan. Para panggastos at pangbaon pag may hirap na dinanas. Suotin ko man iyong sapatos, ako na mismo mahihiya dyan. Hindi na fit sa battle rap, kumukuha na lang ng pang-allowance. Sa tuwing ikay sumasampa, ramdam namin ay panditiri. Yung iba ay nakangisi. Ultimo, ikaw natatawa na lang sa iyong sarili. Tinanggap na lang maigi dahil wala na siyang masisi. Nung nag-flop ay naging comedy na parang si Mick Pinisi. Kaya yung Infinity Gauntlet, di mo na gamit ng maayos. Halos wala ka ng panalong dinidiwang dinadaos. Delikado pa bang maituturing kapag ulyanin na si Thanos kung pagka-snap na limot niyang na kay Tony Stark na pagkatapos? Yeah. Kinukuha ka na lang dahil sa pangalan. Kahit wala ng killer lines sadyang palyado na sa gera. Para na lang sa business side kahit kalidad na pang bangketa. Pareho lang tayong pera-pera. Pero si Enigma, di ko yan ginagatasan. Dugo at pawis para sa liga kahit yung laban kabilaan. Bago niya pa ako bayaran, ay may bakbakan na nalaban. Pag-usapang mani-mani, siguradong kaliwaan. Kaya kahit maghanda ka man ngayon, nakaukit na sa kasaysayan, di mo na matatapalan lahat ng laban mong sinayang. Dahil pagiging kabo mo, pang Robocop na yung galawan, ginagawa man yung tungkulin, wala na yung puso mo sa laban. Kaya ibalik mo na yung dating sak, wag mong hayaang kumupas. Kung nadapa ka man kahapon, ay may parating pa na bukas. Sana sa mga sinabi ko, katamaran mo ay humulas. Kapag silip kalaban mo, hanap. Pwede ka siya? Basta? Hindi mo lang tinapos para partida. Isa? Hindi, meron pa. O, Sak. Tapos na ako, ikaw naman. Bonus na lang yan. Kiniklaim ko lang si 6th Street. Nilabas sulit yung ticket. Perfect sana lahat kung malapibos ka mag-TF. Joke lang. Yay! Nasabi siya, may sinabi ko to eh. Natira na siya, Enigma. Sige. Kada battle ko, wala akong kapamilyang dinadamay. Pakisabi pala, belated happy birthday dun sa yung tatay. Pero yung asawa niyang walang malay, iniwan niya sa bahay. Sinama niya dito ang kanyang kabit na si Christina Maris Kaaway. Di ba? Sabi mo mga angles ko, di ba? Christina Maris Kaaway, bagay na bagay kayong dalawa. Pero masyadong inabuso. Yun ang inyong kagrupo, ngayon si M-Zite nagka-studio. Kaya pag uminit ang iyong ulo, kabitan mo naman ng pasensya. Huwag ka magpadala sa iyong kaaway. Maliban lang kung pera. Ganun kaawal ang kwenta. Pag-usapan kasi ay money, may isang beses na tumawag siya sa anak niya, di siya makakapunta sa children's party. Sabi niya, "Happy birthday, baby! May papadalang gift dyan si daddy. Eh pakisabi na lang kay mami, bayaran yung COD sa Shopee." Ipabayad din mo sa mami. Pabayad niya sa iyang mami. Pero di ba may anak ka na? Ba't ka nag-aaksaya? Ng oras sa pagmamaking, mag-focus ka bilang ama.
Dahil ang pinakamaganda na magagawa mo para sa kanya ay mahalin ang kanyang ina. Magbalik, anak ng putang ina, doon tayo nagkakaiba. Ako gustong matuto, di takot bumalik sa umpisa. Kasi, fucking shit! Umpisa. Balik sa umpisa. Ayawakan eh. Magbalik sa umpisa. Kaya tangina. Lip. Imagine manood ako ng live, sasaktan talaga ako. Yan, sabi ko, shit, fuck. Kaka-disappoint, man. I'm broken hearted right now. Nagbenta tayo ng dangal. Okay, di ako napapakabanal, okay lang sa akin na yung magdasal. Pero kung pera lang ang sadya, nakakapagtaka na nagtagal ako sa aking ginagawa, o di ko na kasi ito mahal. At alam ko na ako naging hangal. Puro shabu lang yung nalanghap. Kaya I wanted a way out at sa aking paghahanap o natagpuan ko yung pagbuboxing. Tila sinampal ko yung taong kaharap. Ko sa salamin kaya siya'y natutong manapak. Tila 1, 2, slip, roll, kain ng uppercut. Yung hooks, hindi yun chorus. Puro body shot. Pero dapat mong malaman na hanggang sa ring lang yan lahat. Kung bumato ka ng suntok, may suntok ka rin matatanggap. Sa bumangon sa pagkabagsak para sa aking asawa at mga anak. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. Kaya yung maestro, preparado, sa classroom bar, magaganap. If a comeback is real, wala yun sa battle rap. Where it really matters, I give a good and clean fight. And I don't give a fuck in what this bitch MC is right. Your personals, your angles, all that shit feels like when the hardest hit you ever have to take is real life. Binigyan ng insight, pero ito'y simpleng refleksyon. Kalaban ko lang sarili. Sarili ko lang yung kalaban at ang kompetisyon. Pero nakita ko sa iba, nagsilbing aral at leksyon. Mabuti man o masawa, ginamit kong inspirasyon. Kaya ano ngayon? Di ba dun sa Olongapo? Parang Pilipinas lang ngayon tayo laging binabagyo. Pero kayo'y nagsitakbo, sa likod ko wala kayo. At nung humarap lang sa disaster, walang iba kundi ako. Pakaya nyo ba yun? Ba hindi? Pero, shit. Kaya, Lip, pwede naman siguro tayo mag-collab. Pasulat ng autograph, gamitan mo ng AutoCAD. Huwag kang maratil, Snake. Kapag na-trouble, brad, yung narimong, di yun ahas, kundi yung double jump. Double that. Pero, salamat sa mga taga-Davao. Pasensya na ayaw, men. Di ko na talaga di na ako ugutom pati uhaw. From Davao, Balomay, Davao, still representing Mindanao. I always respect the past, but you are the future. Not always, Mindanao. Thank you. Flip top pause ka na 8, Lip Cram versus Sack Maestro. Mag-iayos pang beses para sa sarili nyo at para sa laban na ito. Boto ng urado, 5-0, mag-iay para kay Lip Cram. Obvious na yun, guys, kay Lip Cram na yun. Ganun pa man, yeah. Galing nga sa lahat ng bagay na gusto gawin sa buhay niya, sa pamilya niya, mga kaibigan niya, mga tao nakapaligid sa niya, sa lahat. Magsal kayo palagi, bibigyan ko siguro siya ng 7. I'm very disappointed. Ganun pa man, guys. Ganun talaga, guys. Minsan talaga hindi lahat mabibigay sa hindi tayo laging happy. Ganun pa man, hopefully na-enjoy niyo. Ako, hindi ako masyadong nakapag-enjoy. Ganun pa man, ingat kang lahat dyan, guys. Kita sa susunod na video. Peace out. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe.